sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway manawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming Okay, buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10, 37 hanggang 39. 37 hanggang 39. Okay. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit hindi kabilang sa mga umuurong kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. Okay. Verse 39. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong kaya sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya naliligtas. May mga pagkakataon na nahulog tayo sa panghihina ng loob sa ating buhay Kristiyano. Tapo ba? Panghihina ng loob. Lalo na ang panahon natin ay panahon na madaling mapanghina ng loob. Sa buong taon, maaari kang mapagod at mapanghinaan ng loob sa iba't ibang mahirap na situation. Tapo ba? This month, December, right? Sa buong ito, Disyembre po, di ba? Maybe this year, you suffered a lot of oppression. Marahil sa taong ito, nagdusa ka ng maraming kahirapan. Right? You met many problems in your life. Humarap ka sa napakaraming problema sa iyong buhay. That's why maybe your heart can be depressed. Kaya marahil ang iyong puso ay depressed. Subalit walang magagawa ang pinanghihinaan ng loob. Walang magagawa. Ang napanghinaan ng loob na Kristiyano ay hindi maaaring mamuhay ng isang magandang buhay Kristiyano. Tapo ba? Kaya kailangan nating pagtagumpayan ang ating panghihinang loob. Okay? So, today, let's think about why we are depressed. Kaya ngayong araw po, pag-aaralan po natin, bakit ba tayo pinanghihinaan ng loob? And then, how to overcome this depressed. At pagkatapos, paano po natin mapagtatagumpayan yung depressed na ito? May mga dahilan para mahulog sa panghihina ng loob. Unang dahilan, dahil mahina ang katawan natin.
even though we are saved, right? We are not perfect. Kahit na naligtas na po tayo, hindi po tayo perpekto. We are still very weak, right? Napakahina pa rin po natin, di ba po? Yeah. Kaya kapag nasumpungan natin ang ating sarili sa isang mahirap na situation, madali tayong mapanghinaan ng loob. Yeah. Sa Biblia, halimbawa, si Elias ay isang taong may likas na kaya rin ng sa atin. May kahinaan din siya sa tao. Buksan mo ang Biblia, James chapter 5. Santiago po, chapter 5. James chapter 5. Verse 17. Santiago chapter 5 verse 17. Chapter 5 verse 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin, at siya'y taimtim na nanalangin upang wag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Yeah, si Elias ay isang taong may likas na kaya rin ng sa atin, right? Yeah. Even though he was a great prophet, he was also the one who has a weakness. Kahit na siya po ay isang dakilang propeta, isa din po siya sa mayroong kahinaan. Kaya nang usigin siya ni Jezebel, ang kanyang puso ay lupang napanghinaan ng loob. Tama? Kahit sino ay maaaring mapanghinaan ng loob. Gayunpaman ang pagtaing ng pagkabigo na ito ay nahusay na tumutukoy sa tagumpay o kabiguan ng buhay Kristiyano ng isang tao. Yeah. So, anybody can be depressed, right? Sino man po ay maaaring ma-depress. But how to overcome this depression determine your Christian life. Kaya paano mapagtatagumpayan yung depression na ito? Ito yung magpapasya ng iyong buhay Kristiyano. We are depressed because we are still very weak. Tayo po ay nadidepress dahil tayo po ay sobrang mahina. Pangalawa, napanghinaan tayo ng loob kapag nakikita natin ang patuloy na kabiguan at ang sarili nating kahinaan. Halimbawa sa Biblia, si Jeremias ay napanghinaan ng loob habang patuloy na nabigo ang kanyang ministeryo. As a prophet, right? Prophet Jeremiah always preached the word of God to Israelites. Bilang propeta, si propeta Jeremias palagi niya pong ipinapangaral ng salita ng Diyos sa mga Israelita. But Israelites didn't want to listen the word of God. Pero yung mga Israelita po, hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Rather than they listen to the word of God, they persecuted greatly Jeremiah. Sa halip na pakinggan ng salita ng Diyos, labis po nilang inusig si propeta Jeremias. It happened not once, repeatedly, right? Nangyari po yan hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. That's why he was very depressed. Kaya siya po ay lubos na nalumbay. Lamentation chapter 3. Panaghoy po, chapter 3. After pagkatapos, Jeremiah may lamentation. Pagkatapos ng aklat ng Jeremias, mayroon pong panaghoy. Chapter 3, Jeremiah chapter 3, verse 19 and 20. 19 and 20. Lamentation chapter 3, 19 and 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Alalahanin mo ang aking paghihirap at ang aking kapaitan, ang katas ng mapait na halaman at ng apdo. Patuloy itong naaalala ng aking kaluluwa at yumuyo ko sa loob ko.
유무유코 살로코. Yeah, it means his heart was very depressed. Ibig sabihin yung kanyang puso ay labis na nalumbay. And also, si Moses ay napanghinanang sa patuloy sa pagreklamo ng mga tao. Tama? Yeah. Moses, right, tried to lead the Israelite to Canaan. Di ba po si Moises, sinubukan niyo pong pangunahan ng mga Israelita tungo sa Kanaan. They entered the wilderness, right? Sila'y nakapasok sa ilang. But what was the attitude of Israelite? Pero ano po ba yung naging pag-uugali ng mga Israelita? When they meet the problem, they continuously complain, right? Nung humarap sila sa problema, patuloy silang nagreklamo. They complain to Moses, right? Nagreklamo po sila kay Moises. It became great burden to Moses. At yan po ay naging malaking pasan para kay Moises. It made him depressed. At siya po ay labis na nalumbay. Number chapter 11. Number chapter 11. Bilang po, chapter 11. Number chapter 11 verse 11. Numbers chapter 11 verse 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sinabi ni Moises sa Panginoon, bakit mo ginawan ng masama ang iyong lingkod? Bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong iniatang sa akin ang pasanin ng buong bayang ito? Yeah, iyong iniatang sa akin ang pasanin ng buong bayang ito. Yeah. That's why he wanted to die. Kaya ninais niya pong mamatay. Because his heart was very depressed. Dahil yung kanyang puso po ay labis na nanlulumo. Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ganito ang pakikitungong gagawin mo sa akin, ay patayin mo na ako. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, huwag mo nang ipakita sa akin ang aking paghihirap. Yeah, right? Patayin mo na ako. Right? Yeah, it expressed how much he was depressed. Pinapahayag po nito kung paano po siya labis na nanlulumo. Yeah. So, when we fail our ministry, right, we can be depressed. Kapag nabibigo po tayo sa ating mga ministry, minsan nalulumbay po tayo. At pangatlo, kapag ang ating mga kagustuhan ay naantala, tayo ay pinanghihinaan ng loob. Yeah. Buksan mo ang Biblia, awit, Proverbs chapter 13. Kawikaan po, chapter 13. Yeah. Proverbs chapter 13, verse 12. Kawikaan, chapter 13, verse 12. Okay, 13:12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpapasakit ng puso ang pag-asang naantala, ngunit punong kahoy ng buhay ang natupad na nasa. Nagpapasakit ng puso ang pag-asang naantala. You have a hope, right? Di ba may pag-asa po kayo, di ba po? But the problem, your hope does not come true. Pero ang problema, yung pag-asa niyo po hindi pa nangyayari. Then you can be depressed, right? Pagkatapos ikaw ay nadidepress. Kapag dahan-dahang sinasagod ang mga panalangin, pinanghihinaan tayo ng loob. Tama ba? That's why you give up the prayer. Kaya sumusuko ka sa panalangin. At napanghinaan tayo ng loob kapag hindi mabilis na nagaganap ang evangelism. Tama? Yeah. That's why when you fail the evangelism repeatedly, right, you also give up the evangelism. Kaya kapag paulit-ulit kang nabibigo sa evangelism, susuko ka sa evangelism. Because your heart become depressed. Dahil yung puso mo ay nalulumbay. At pangapat,
kapag nagpapatuloy ang pagdurusa, pinanghinan ka ng loob. Sa halimbawa sa Biblia, sa gitna ng patuloy na pagdurusa, napanghinan din ng loob si Job, right? Job chapter 23. Job chapter 23. Job 23 verse 16. Job 12 verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pinapanlupaypay ng Diyos ang aking puso, tinakot ako ng makapangyarihan sa lahat. Yeah. Pinapanlupaypay ng Diyos ang aking puso. Because of a great oppression, continue, Job was very depressed. Dahil sa patuloy na matinding paghihirap, si Job po ay labis na ng lumbay. May maraming chair sa harap. Yeah. Meron. Guide them to. Yeah. Okay. And nangihina tayo dahil sa sakit na dulot na hindi pagkakaunawan sa iba. Right? Yeah. You are innocent, right? Di ba? Wala kang kasalanan. Because of misunderstanding, you can be hurt, right? Pero dahil lang po sa hindi pagkakaunawaan, nasasaktan ka. Then maybe your heart will be depressed. At marahil ang puso mo ay nanlulumo. Yeah. At kapag iniisip mong walang nakakaalam sa nararamdaman mo at naiwan kang mag-isa, pinanghinan ka ng loob. Right? Sometimes you feel, right? Nobody knows your heart. Minsan po, di ba, nakakaramdam ka na parang walang nakakaalam ng puso mo. It frequently happen, right? Madalas na nangyayari po yan. But it's normal. Yeah. Pero normal po yan. Nobody knows your heart. Na walang sino man yung nakakaalam ng puso mo. And you think, right? I am alone. At iniisip mo, di ba, na para kang mag-isa. Yeah. Nobody understand my heart. Na walang sino mang nakakaunawa ng puso mo. I am alone. Na ako'y mag-isa. Then you can be very depressed, right? Pagkatapos, ikaw ay labis naman lulumo. Sa Elijah na inakala na siya ay naiwang mag-isa ay napanghinan ng loob. Tama? Buksan mo ang Biblia, unang hari, First King, unang hari chapter 19 verse 10. Unang hari 19 verse 10. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, ako'y naging napakamananibuguin para sa Panginoon, sa Diyos na mga hukbo, sapagkat pinababayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan, at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ito. Prophet Elijah had a great cheer for God, right? Si Propeta Jeremias po yung merong dakilang sigasig para sa Diyos. But his ministry also repeatedly failed. Pero yung kanyang ministry po ay patuloy na nabibigo. And Jezebel tried to kill him, right? At sinubukan po siyang patayin ni Jezebel. He felt, I'm alone. At nakaramdam siya, ako'y mag-isa. Nobody help me. Na walang tumutulong sa akin. Nobody understand me. Walang sino mang nakakaunawa sa akin. Yeah, sinabi niya, right? Ako lamang ang naiwan. You feel sometimes like that, right? Di ba ganun po minsan yung nararamdaman ninyo? Yeah. Anyway, maraming situation na pinanghinan tayo ng loob. Tama? Maraming situation. Yeah.
Ngunit ang panghihinang ng loob ay maaaring pumatay ng isang tao. Maaaring pumatay ng isang tao dahil sa panghihinang ng loob. Sa halimbawa sa Biblia, namatay si Nabal dahil sa panghina ng loob. Buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 25. Unang Samuel chapter 25. 37 and 38. 37 and 38. Unang Samuel 25, 37 and 38. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kinaumagahan nang hindi nalasing si Nabal, sinabi ng asawa niya sa kanya ang mga bagay na ito at nagkasakit siya sa puso at siya'y naging parang isang bato. Pagkaraan ng may 10 araw, sinaktan ng Panginoon si Nabal at siya'y namatay. Nakasakit siya sa puso. It means his heart was very depressed. Ibig sabihin yung puso niya ay labis na nanlumo. Siya ay naging parang isang bato. Siya ay namatay. Sa huli, siya ay namatay. Ang panghihina ng loob ay masasabing isang sakit sa pag-isip. Sakit sa pag-isip. Tama? So, usually it happens, right? When your heart is very depressed, you can have also physical disease. Di ba po minsan nangyayari po na kapag meron ka pong labis na panlulumo, nagkakaroon ka din ng physical na karamdaman. Depression can affect your body also, right? Yung labis na panlulumo po ay maaaring makaapekto sa iyong katawan. Anyway, depression is the disease in heart. Gayun pa man yung depression po, yung sakit sa puso. Kaya kailangan nating pagtagumpayan ng panghina ng loob sa lalong madaling panahon. Paano malalampasan ang panghinang ng loob? Paano? Una, ito ay nagpapaalala sa atin kung sa anong panahon tayo nabubuhay. Balik, Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 10. Balik. Chapter 10, verse 37. Hebrew chapter 10, verse 37. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Maliwanag na tayo ay nabubuhay sa isang panahon kung kailan matutupad ang mga tanda ng katapusan ng panahon. Apo ba? It's really clear, right? Jesus' second coming is really near, right? Yung ikalawang pagdating ni Jesus po ay napakalapit na. Darating ang Panginoon ng walang pagkaantala. Revelation 22. Apocalypse. Revelation 22. Verse 20. The last chapter of the Bible, right? Revelation 22, verse 20.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. O ako'y malapit nang dumating. Malapit nang dumating. In English translate, surely I am coming quickly. Quickly, right? Sinasabi po, tiyak na ako'y agad na darating. It can apply especially our time, right? Higit sa lahat, pwede po itong ma-apply sa ating panahon. Through last pandemic we experienced, right? Sa huling pandemya po, naranasan natin. The one world government is really near, right? Na yung iisang pandaigdigang one world government po ay malapit na. Pumarito ka, Amen. Pumarito ka, Panginoon Jesus. It is called Maranatha. Maranatha. Tinatawag po itong Maranatha. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Maranatha. So, kapag dumating ang Panginoon, hindi natin siya dapat salubungin sa isang panginaan ng loob. So, remind what is our time? What is our time? Alalahanin niyo po, ano ba yung sa panahon natin? It is not the time we are depressed, right? Hindi ito yung panahon kung kailangan natin mapanghinaan ng loob. Because our Lord, second coming, is really near. Dahil yung ating Panginoon ay kalawang pagdating ay malapit na. At pangalawa, dapat mong kalimutan kung ano ang nasa likod mo at mamuhay ng nakatutok ang iyong mga mata sa layunin. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Chapter 3 verse 12. 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Philippians chapter 3, 12 hanggang 14. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Verse 13, right? Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa mitin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Dapat nating kalimutan ang nakaraan na. Nagawa man natin ito ng maayos o hindi. Dahil hindi na may babaligang nakaraan na lumipas na. Tama po ba? Mas mahalaga ang kasalukuyan at ang hinaharap. Kalimutan natin ang tungkol sa 2023. Almost finished 2023, right? Halos patatapos na po ang taong 2023. Kalimutan. 2023. Whether it's good or bad. Mabuti man ito o masama. 2023, maybe you had some mistake. Mahal sa taong 2023, meron kang mga pagkakamali. You committed some sin. Nakagawa ka ng kasalanan. 2023, maybe you are hurt by somebody. Sa taong 2023, marahil nasaktan ka ng isang tao. Will you keep it until next year? Pananatilihin mo na labang ito hanggang sa susunod na taon? Kalimutan. Kalimutan lahat.
Yeah. If you focus on what happened before, you can be depressed. Kung pagtutuunan mo kung ano yung mga nangyari noon, ikaw ay manlulumo. Yeah. Don't hold on what happened before. Huwag ninyong panghawakan kung ano yung mga nangyari noon. Yeah. But if try to forget. Subukan po kalimutan. Dapat tayong tumingin sa goal sa harap natin. Goal. We have a goal, right? Meron po tayong mithiin. Sa harapan natin, right? Yeah. Then you can overcome depression. Kung gayon, mapagtatagumpayan ninyo yung depression. God prepare coming new year, right? Inihanda ng Diyos yung paparating na bagong taon. Yeah, we have to look at coming new year, right? Kailangan nating tingnan yung paparating na bagong taon. Yeah. Why God always give a new year? Bakit po palaging ibinibigay ng Diyos? We forget what happened before. Dahil nais ng Diyos nakalimutan natin kung ano yung nangyari noon. Yeah, it's the time we can reset. You know what's the reset? Ito yung panahon kung kailangan nating mag-reset. Yeah, 2023 reset. You have experience. You to computer sometime, right? Marahil naranasan nyo sa computer po, di ba? But computer not working properly, right? Yun, di gumaganang maayos ang yung computer. Then you reset it, right? Kung gayon, i-reset nyo po ito. And it work good, right? At magiging maayos po ito ulit. Yeah, this year reset. Sa taong ito, reset po. Look at coming new year. Tingnan nyo yung paparating na bagong taon. Then you can overcome depression. Kung gayon, malalampasan po ninyo yung pagkalumbay. Yeah. At madalaing natin ang panghihinan ng loob kapag namumuhay tayo ayon sa ating pananampalataya. Yeah. Kapag namumuhay tayo ayon sa ating pananampalataya. Yeah. Balik, Hebrew chapter 10. Balikan po natin, Hebreo chapter 10. Hebrew chapter 10, verse 38. Hebrew chapter 10, verse 38. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay nabubuhay sa pananampalataya. Right? You are the just, right? Tayo po'y matuwid, di ba po? We are saved. We are the just. Tayo'y ligtas, tayo'y matuwid. Yeah. That's why we have to live by faith. Kaya kailangan nating mabuhay sa pananampalataya. Yeah. Ang simula ng panghihinang ng loob ay dahil sa hindi pagsampalataya. Hindi pagsampalataya. Depression, right? It's unbelief. Yung panlulumo po, yan po yung hindi pagsampalataya. Yeah. Last time we learned the story. We learned the story. Caleb. Nung nakaraan po, natutunan natin yung kwento tungkol kay Caleb. Moses sent 12 spies to check the Canaan, the land of Canaan. Ipinasugo ni Moises yung 12 sugo po upang siyasatin po yung lupain ng Kanaan. But the report of 10 person was different from the report of Joshua and Caleb. Ngunit yung ulat po ng 10 tao po ay iba po mula sa mga ulat ni Joshua at Caleb. Yeah. How was their report? Ano po ba yung kanilang mga ulat? Let's open 북삼왕 Biblia, Deuteronomy chapter 1. Deuteronomy chapter 1. Chapter 1, verse 28. Deuteronomy chapter 1, verse 28. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Saan tayo aahon, pinapanghina ng ating mga kapatid ang ating puso na sinasabi, nakita namin doon ang mga taong malalaki at matataas kaysa atin. Ang mga bayan ay malalaki at may pader hanggang sa langit. Gayun din nakita namin ang mga anak na nakay roon. Yeah.
pinapang hina ng ating mga kapatid ang ating puso, right? Yeah. Na sinasabi, yeah. Nakita namin doon ang mga taong malalaki at matataas sa kanya atin. Ang mga bayan ay malalaki at may pader hanggang sa langit. Gayon din nakita namin ang mga anak ng Anakim doon. Right? It was their report, right? Yan po yung kanilang ulat. Then the Israelites who heard their report, they were depressed, right? Pagkatapos, yung mga Israelitang nakarinig ng kanilang ulat ay labis na nanlumo. It's unbelief, right? Yan po yung hindi pagsampalataya, di ba? They didn't have the faith, right? Wala silang pananampalataya. We have many reasons, right? Marami po tayong mga dahilan po, di ba? I cannot live a good Christian life because of this reason. Hindi ko magawang mabuhay sa mabuting Kristiyanong pamumuhay dahil sa dahilang ito. I cannot attend the church every week because of this reason. Hindi ako makadalo ng church kada linggo dahil sa kadahilan ng ito. You can have many reasons, right? Why you cannot live a good Christian life. Marami kang dahilan po, di ba? Kung bakit hindi ka makapamuhay sa buhay Kristiyano. And also, you can say that I cannot evangelize because of this reason. At maaaring masabi mo, hindi ko magawang mag-evangelize dahil sa dahilang ito. You can have many reasons why you cannot evangelize. Maaaring magkaroon ka ng maraming kadahilanan kung bakit hindi ka nakapag-evangelize. I'm not sure you already determine your heart to attend this New Year retreat. Hindi po ako sigurado kung nakapagpasya ka na sa iyong puso na dumalo sa New Year retreat. Maybe you can have many reasons why you cannot attend the New Year retreat. Marahil marami kang dahilan kung bakit hindi ka makakadalo ng New Year retreat. Because of this reason, I cannot attend New Year retreat. Dahil sa dahilang ito, hindi ako makakadalo ng New Year retreat. Yeah. The reason, yeah, can make other brethren be depressed. Ang inyong dahilan ay maaaring maging panlulumo ng ibang kapatid. Yeah, but it's not the faith, right? Pero hindi yan ang pananampalataya, di ba po? Yeah. Joshua and Caleb was different, right? Kakaiba po si Josue at Caleb. They had a faith, right? Sila'y may pananampalataya. Yeah. Hindi tiningnan ni Joshua at Caleb ang situation. Kundi ang pangako ng Diyos, right? Yeah. Kaya hindi sila pinanghinaan ng loob. Yeah. They had a faith. That's why they were not depressed. Sila'y may pananampalataya, kaya hindi po sila nanlumo. Yeah. Lalo na sa panahong ito na malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon, mas kailangan nating mamuhay ayon sa pananampalataya. Yeah. Buksan mo ang Biblia, 2 Corinto chapter 5. 2 Corinto chapter 5 verse 7. Chapter 5 verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yeah. Kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. This is a Christian, real Christian, right? Ito po yung tunay na Kristiyano. Right? Hindi sa pamamagitan ng paningin. If we look at current situation, we cannot do anything, right? Kung titingnan po natin yung kalagayan na meron ngayon, If we look at current situation, nobody can attend the New Year retreat, right? Kung titingnan lang natin yung kalagayan na meron ngayon, hindi tayo makakadalo ng New Year retreat. Yeah. We live by faith, right? Lumalakad tayo sa magitan ng pananampalataya, di ba po? Yeah. Kapag tinitingnan natin ang mundong nakikita natin, nakakaramdam tayo ng pagkabigo at wala tayong nakikitang pag-asa. Dapat mong malaman na ang mundong ito ay isang magulo. Isaiah 19
Buksan mo ang Biblia, Isaiah chapter 19 verse 18. Isaiah chapter 19 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng 5 bayan sa lupain ng Ehipto na magsasalita ng wika ng Kanaan at magsisumpa ng katapatan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang isa roo'y tatawaging lungsod ng araw. Lungsod ng araw, ibig sabihin, English translate, the city of destruction. Sinasabi po sa English translation, yung bayan ng pagkawasak. You know, all the city in this world is the city of destruction, right? Alam niyo po, ang lahat ng bayan sa mundong ito ay bayan ng pagkawasak. Because all the city in this world will be destroyed someday, right? Dahil ang lahat ng bayan sa mundong ito ay balang araw ay wawasakin. Tama, city of destruction. Kaya nga po, di ba, bayan ng pagkawasak. We don't have any hope in this world. Wala tayong anumang pag-asa sa mundong ito. Yeah. Dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya, higit na tumitingin sa hindi nakikita, walang hanggang langit. Right? Hindi nakikita, walang hanggang langit. Right? We live by faith. Nabubuhay tayo sa magitan ng pananampalataya. Yeah. Then we can overcome depression. Kung gayon, mapagtatagumpayan natin yung panlulumo. At ipinapaalala sa atin na kung hindi tayo panghihinaan ng loob sa gitna ng kapighatian, kaluwalhatian ang naghihintay sa atin. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 3. Efeso chapter 3. Efeso chapter 3, verse 13. Verse 13 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo. Ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Isipin ang kaluwalhating ibibigay pagkatapos ng pagdurusa. Right? So, God allowed the affliction first, right? Kaya pinahintulutan muna ng Diyos yung mga paghihirap. But if we overcome the affliction, God will allow real blessing. Pero kung mapagpapatagumpayan natin yung mga paghihirap, ipapahintulot ng Diyos yung pagpapala. We can get the real glory, right? Makukuha natin yung tunay na kaluwalhatian. Yeah, that should be our faith. Yan po yung dapat na ating pananampalataya. Yeah. And sometimes we are depressed when we fail in the evangelism. Minsan po, nanlulumo tayo dahil nabibigo tayo sa evangelism. Then you remind the promise of God. Pagkatapos, tandaan mo ang pangako ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. 9 also. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Yeah. Paggawa ng mabuti, ano ang paggawa ng mabuti? Yeah. Ito ay evangelism, right? Evangelism natin. Yeah. Ito ay paggawa ng mabuti. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Yeah, so it's a promise of God, right? Ito po yung pangako ng Diyos. If you overcome depression, someday maybe you can save the lost soul.
Kung mapagtatagumpayan mo yung panglulu mo, balang araw makapagligtas ka ng isang ligaw na kaluluwa. Remind the promise of God. Kaya tandaan mo ang pangako ng Diyos. Balik, Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10, verse 39. Hebrew chapter 10, verse 39. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. Kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. What faith we have? Anong pananampalataya po tayo mayroon? We have the faith that can save the lost soul, right? May pananampalataya tayong magliligtas ng ligaw na kaluluwa. How amazing faith it is. Gaano kamanghamahang pananampalataya ito? Look outside. Tingnan niyo po yung nasa labas. Meron tao who has this faith? Meron bang mga tao na may ganitong pananampalataya? No. Faith, right? Ikaw lang yung may ganitong pananampalataya. Yeah, it's a really amazing faith. Kaya ito ay talagang nakakamanghang pananampalataya. Kung ako ay panghihinaan ng loob, ang mga kaluluwa sa paligid natin ay hindi maliligtas. Tama ba? If you are depressed, nobody can be saved through you, right? Kung ikaw ay manlulumo, walang sino mang maliligtas sa pamamagitan mo. If you are depressed, nobody is saved in your family. Kung ikaw ay manlulumo, walang sino mang maliligtas sa iyong pamilya. Remind this fact when you are depressed. Kaya tandaan mo yung katotohanan ito kapag ikaw ay nanlulumo. Remind you have this great faith. Tandaan mo, meron kang ganitong malaking pananampalataya. So you are not the one who come to the depression. Kaya hindi ikaw yung dapat dumating sa panlulumo. Because you have this faith. Dahil meron kang ganitong You pananampalataya. can live by faith. Mabubuhay ka sa magitan ng pananampalataya. So when we live by faith, we can overcome the depression. Kaya kung mabubuhay tayo sa pananampalataya, magagawa nating mapagtagumpayan yung panlulumo. At pagtagumpayan ang panghihina ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kailangan natin salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Awit 119. Awit 119. Verse 50. 119 verse 50. verse 50. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian, na ang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian. Ito ay salita ng Diyos. Right? Salita ng Diyos ay aking kaaliwan sa aking kapighatian. Right? That's why ang mga nagpupulay-bulay sa salita ay hindi mapanghihinaan ng loob. So, when you are depressed, it's the time you need to more meditate the Word of God. Kaya kapag nanlulumo ka, ito yung panahon kung kailangan mong higit na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Dahil panumbaling ng Diyos ang mga pusong nasiraan ng loob sa pamamagitan ng salita. Halimbawa, ibinaling ng Diyos ang puso ni Elias sa pamamagitan ng mga salita. Buksan mo ang Biblia, unang Kings, unang Hari, chapter 19. Unang Hari, chapter 19, verse 11 and 12. Unang Hari, chapter 19, verse 11 and 12. 11 and 12. Also,
basahin po natin ng sabay-sabay. Kanyang sinabi, humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. It was a time Elias was very depressed. Ito yung panahon kung kailan si Elias po ay labis na nanlulumo. He was in the wilderness because of the persecution of Jezebel. Siya ay nasa ilang po dahil sa pag-uusig ni Jezebel. Yeah, he also wanted to die Nais niya din pong mamatay na. because his heart was very depressed. Dahil yung kanyang puso ay labis na nanlulumo. At that time, God appeared to him. At sa panahong iyon, ay nagpakita sa kanya ang Diyos. By what way God appeared to him? Sa papaanong paraan po nagpakita sa kanya ang Diyos? Yeah. At first, there was a great and strong wind. Una po, merong isang malakas at malaking hangin. Subalit walang Diyos. Yeah. After wind, there was an earthquake. Pagkatapos ng hangin, meron pong malakas na lindol. Walang Diyos. After earthquake, there was a fire. Pagkatapos ng lindol, may apoy. Walang Diyos. Right? Yeah. Subalit, verse 12, pagkatapos ng apoy ay isang panayad ang munting tinig. Munting tinig. Tama? It's the word of God, right? Yan po ang salita ng Diyos. Yeah. Especially God appeared to Elijah with a still small voice. Lalong-lalo na, nagpakita ang Diyos kay Elias sa magitan ng isang banayad at munting tinig. Not loud voice, right? Hindi sa malakas na tinig. Elijah! You're surprised? Nagulat po ba kayo? Elijah was very depressed. Si Elias po ay labis na But if nanlumo. God called Elijah, Elijah, Pero ang tatawagin ng Diyos si Elias, Elias, what are you doing? Why you are here in wilderness? bakit ka nandito sa ilang? Yeah, maybe the heart of Elijah will be more depressed, right? Marahil yung puso ni Elias ay labis na manlulumo. But God didn't appear to Elijah like that. Pero hindi po nagpakita ang Diyos kay Elias sa ganito. With a still small voice. Sa magitan po ng banayad at munting tinig. Elijah, Elias, Elijah, Elias, why you are here? bakit ka narito? I understand your heart. Naunawaan ko ang iyong puso. Don't worry. Don't worry. Huwag kang mag-alala. I will compose your heart. Aaliwin ko ang iyong puso. Right? Di ba po? Yeah, God appeared to him in this way. Ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa ganitong paraan. Yeah. When you are depressed, God will come to you either this way. Kapag nanlulumo ka, ang Diyos ay darating sa iyo sa ganitong paraan. Either still small voice. Na merong banayad at munting tinig. So, when you are depressed, incline your ear to the word of God. Kaya kapag ikaw ay nanlulumo, ikiling mo ang iyong pandinig sa salita ng Diyos. The word of God will touch your depressed heart. Ang salita ng Diyos ang hihipo sa iyong pusong nanlulumo. The word of God will comfort your heart. At aaliwin ng salita ng Diyos ang iyong puso. The word of God will restore your heart. Ang salita ng Diyos yung magpapanumbalik sa iyong puso. But your side, you have to incline your ear to the word of God. Pero sa panig mo, kailangan mong ikiling ang iyong pangdinig sa salita ng Diyos. Yeah. At magkaroon ng lakas at pagtagumpayan ang panghihina ng loob sa pamamagitan ng pakikisama. Pakikisama. Kailangan natin ang pakikisama to restore depression. Hindi madaling pagtagumpayan ng isang pinanghinaan ng loob na mag-isa. Gayunpaman, kapag ikaw ay nasa pakikisama sa Panginoon, ang iyong puso ay naibalik.
maybe some brethren couldn't come today because their heart was very depressed. Marahil ang ilang kapatid po ay hindi nakarating ngayong araw dahil ang puso nila ay labis na nalulumo. But if they are still in the house, it's very difficult. They overcome the depression. Pero kung sila po ay nasa bahay lang, napakahirap pong malampasan po yung panlulumo. But some brethren come today by overcoming depression. Pero may mga kapatid pong nakarating ngayon na napagtagumpayan nila yung panlulumo. Even not easy situation you come today, Kahit na hindi madali yung sitwasyon, nakarating kayo ngayon dito, I convince God will restore your heart. kumbinsido ako na panunumbalikin ng Diyos ang iyong puso. God will restore your depressed heart. Na i-restore ng Diyos ang iyong pusong nanlulumo. Because we can get the strength in the fellowship. Dahil makukuha natin ang kalakasan mula sa fellowship. Nagkaroon din ng lakas si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pakikisama. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 15. Romans 15, verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay patungo sa Espanya at ako'y tutulungan ninyo patungo doon. Pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan ng kaunting panahon. Pagkatapos makasama kayo na may kasiyahan. Apostle Paul wanted to have a fellowship with Roman saint. Si Apostol Pablo po ay nagnanais na magkaroon ng fellowship sa mga banal sa Roma. Because through the fellowship, he could get the strength. Dahil sa magitan ng fellowship ay makukuha niya ang kalakasan. So, actually, it's true. If you are alone, you cannot get the strength. Ang ating Panginoon yung magpapanumbalik ng iyong puso. So, that's why, if you are depressed, coming you literally is a great chance you can restore depressed heart. Kaya kung ikaw ay nanlulumo, itong paparating na UE retreat, yung pagkakataon para mapanumbalik ang iyong puso. Of course, through today All Saints Fellowship, maybe we can restore our heart. Siyempre, ngayong araw po sa All Saints Fellowship, maaaring mapanumbalik ang ating puso. But UE retreat is a much better chance we can restore our depressed heart. Pero ang UE retreat ang higit na malaking pagkakataon po para mapanumbalik ang ating puso. Because in UE retreat we can listen to the Word of God, right? Dahil sa UE retreat, mapapakinggan natin ang salita ng Diyos. We can hear still small voice of God. Mapapakinggan natin yung banayad at munting tinig ng Diyos. The Word of God will touch your heart. Ang salita ng Diyos ang hihipo sa iyong puso. Because the Holy Spirit greatly work in the New Year retreat. Dahil labis na kumikilos po ang Espiritu Santo sa New Year retreat. Because all the saved Christians in the Philippines gather together, right? Dahil ang lahat ng mga ligtas na banal sa Pilipinas po ay nagtitipon. That's why God cannot help working in there. Kaya nga po ang Diyos ay talagang kikilos doon. That's why Holy Spirit really greatly work in there. Kaya nga ang Espiritu Santo ay labis na kikilos po doon. And all the brothers and sisters who got saved in the Philippines have a fellowship, right? At ang lahat ng mga banal sa buong Pilipinas po ay magkakaroon ng fellowship. Automatically your heart will be restored. At automatic na ang iyong puso ay manunumbalik. Our Lord will restore your heart. At panunumbalikin ng ating Panginoon ang iyong puso. Don't lose this great chance. Huwag niyo pong sayangin yung dakilang pagkakataong ito. It's not the thing we need to hesitate. Hindi ito yung bagay na kailangan nating pag-alinlangan. Determine your heart. Magpasya ka sa iyong puso. God look at your heart. Tinitingnan ng Diyos ang iyong puso. Whatever situation you are, God will help you. God will make way. Nasa anumang sitwasyon ka naroon, tutulungan ka ng Diyos. Ang Diyos ay gagawa ng paraan.
Anyway, your heart, your depressed heart, surely will be restored. Gayunpaman, ang puso mong nanlulumo ay tiyak na manunumbalik. Yeah. And also, to overcome the depression, kailangan natin umasa tayo sa Panginoon. Umasa tayo sa Panginoon. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12, verse 2 and verse 3. Hebrew chapter 12, verse 2 and verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagkasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi nalimtana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag manghina o manlupaypay. Verse 3, isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng kayong pagsalungat ng mga kasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Ang Panginoon ay nagpakita sa atin ng isang halimbawa ng hindi napanghinaan ng loob. Right? Yeah. Hindi siya napanghinaan ng loob sa kabila ng maraming paghihirap at pagtataksil ng kanyang mga alagad. The situation of Jesus was really the situation he can be depressed, right? Yung sitwasyon talaga ni Jesus po ay yung sitwasyon kung saan siya ay labis na talagang manlulumo. He was innocent, right? Siya po ay walang kasalanan. But Israelite crucified him, right? Pero yung mga Israelita, ipinako po siya. And all his disciples betrayed him. At pinagtaksilan po siya ng lahat ng kanyang mga alagad. Let's suppose you are in that situation. Ipagpalagay natin ikaw ay nasa ganoong kalagayan. All your family betrayed you. Na lahat ng iyong kapamilya, pinagtaksilan ka. All your best friend betray you. Lahat ng iyong kaibigan, pinagtaksilan ka. It's really the situation you can be depressed, right? Ito talaga yung sitwasyon kung saan ka manlulumo. But Jesus, never be depressed. Pero si Jesus ay hindi kailanman nanlumo. He showed the example. Nagpakita po siya ng halimbawa. Yeah. That's why our side, ano ang kailangan natin? Verse 2. Pangmasdan natin si Jesus. Yeah. Pangmasdan natin si Jesus. When we are depressed, we have to look unto Jesus. Kapag tayo ay nanlulumo, kailangan nating pagmasdan si Jesus. We have to remind who Jesus is. Kailangan nating alalahanin, sino ba si Jesus? Yeah, si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalaking inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Right? Hindi inarintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yeah, we remind who Jesus is. Kaya alalahanin natin kung sino si Jesus. Kung pabalik ka sa Panginoon, lahat ng problema ay malulutas. We know, right? All our sin was forgiven through Jesus Christ. Di ba po nalalaman natin na ang lahat nating mga kasalanan ay napatawad sa magitan ni Jesus? Right? Tama po ba? Yeah, because He obtained the eternal redemption. Dahil tinitiyak niya po ang walang hanggang katubusan. After salvation, same.
Ganon din po, pagkatapos ng When we kaligtasan. have a problem, we have to return to Jesus. Sa tuwing nagkakaproblema tayo, manumbalik tayo We kay have to look Jesus. unto Jesus. Kailangan nating pagmasdan si Jesus. Then all our problem will be solved, right? Kung gayon ang lahat nating mga problema ay malulutas. When we return to Jesus, all our sin was forgiven, right? Di ba kapag nanumbalik tayo kay Jesus, lahat nating kasalanan ay napatawad. After salvation, same. Ganon din po pagkatapos ng kaligtasan. Why your heart is so depressed? Bakit ang inyong puso ay labis na nalulumo? Because you forgot Jesus Christ. Dahil nakakalimutan mo si Jesucristo. You forgot who Jesus Christ. Nakakalimutan mo kung sino si Jesucristo. He died on the cross to save your sin, Namatay siya sa krus upang iligtas ang iyong mga kasalanan. right? Our problem cannot compare with the suffering of Jesus, right? Yung ating mga problema ay hindi po ikukumpara sa mga pagdurusa ni Jesus. When we return to Jesus, we can overcome the depression. Kapag nanumbalik tayo kay Jesus, mapagtatagumpayan natin yung panlulumo. So, Jesus is not the last solution. Si Jesus po, hindi po siyang huling solusyon. It should be first solution. Dapat siya po yung una. When you have a problem, go to Jesus first. Kapag may problema ka, punta ka muna kay Jesus. It shouldn't be last option. Hindi po yan yung last option. So anyway, we learned today how to overcome our depression. Gayunpaman, natutunan natin ngayong araw kung paano po natin malalampasan yung panlulumo. We cannot avoid the depression in our Christian life. Di natin maiiwasan po yung panlulumo sa ating Kristiyanong pamumuhay. But, some Christians don't overcome depression and they completely stumble. May mga Kristiyanong hindi talaga na pagtatagumpayan yung panlulumo at sila ay natitisod. But if we overcome the depression well, our faith will be more strong. Pero kung mapagtatagumpayan natin yung panlulumo, magiging matatag ang ating pananampalataya. So, before this year, 2023, pass by, let's overcome depression. Kaya bago po lumipas ang taong 2023, pagtagumpayan natin yung panlulumo. And let's meet coming new year, 2024. At salubungin natin yung bagong taon na 2024. So, through today, or saying the fellowship and coming New Year retreat, let's restore our Christian life. Kaya ngayong araw na All Saints Fellowship at paparating na sa New Year Retreat, ay panumbalikin natin yung ating buhay Kristyano. Okay? Manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po pagpapaunawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Ngayong linggo ay mayroon tayong ang New Year Retreat. Mangyaring tulungan ang lahat ng makakapatid na makakasama. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa pagpapayag po ng salita ng Diyos. Ngayon po, para po sa ating closing hymn, sa ating po mga hymnal book, sa page 267 po. Page 267 po, Huwag Kang Mag-alala.